Magandang umaga po sa bawat isang naririto ngayon, no? At binabati rin natin yung mga kapatid nating wala ngayon, maaring online ang pagsamba nila ngayong umaga. At salamat sa Panginoon dahil nakalagpas na yung bagyo at tayo ay hindi naapektuhan. At sama natin sa panalangin din yung ating mga kasama ni Pastor Joey doon sa Batangas na naapektuhan ng pagbaha, yung na masyadong nakaapekto sa kanila ron, yung pagkakaroon ng landslide doon sa malapit sa kanyang bahay. Naapektuhan din yung kanyang ibang mga kamag-anak doon. Kaya patuloy po natin silang ipag-pray. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay nabasa na po ng ating presider kanina. Yan po ay nasa book ng Romans. Romans chapter 14 verses 1 hanggang 9. Tayo po muna ay manalangin. Sandali. Purihin po ang pangalan mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagsambang gagawin namin, Panginoon, sa iyo. No, Diyos ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo pong lahat dito sa loob ng iglesia ay binubuo ng iba't ibang mga pinagmulang relihiyon. Siyempre, majority sa atin yung mga Catholic, no? Nung hindi pa tayo nako-convert, ay galing tayo sa iba't ibang mga relihiyon. Merong mga nasa full gospel, merong mga charismatic, at kung saan-saan, no? Pero pinagsama-sama tayong lahat ng Panginoon na sa lugar na ito. Bukod pa ron sa pinanggalingan natin, iba-iba rin yung mga pag-uugali. Iba-iba yung mga pag-uugali natin, iba-iba yung mga probinsyang pinanggalingan, at bawat sa bawat probinsyang pinanggalingan, mayroong mga kanya-kanyang mga kultura, at mayroon din silang kanya-kanyang siyempre mga tradisyon na kanyang sineselebrate. Iba-iba rin mga personalidad natin. Merong makulit, merong mga tahimik, merong matalino, merong hindi gaanong matalino, siyempre, no? O wag natin sabihin hindi gaanong matalino, kundi medyo meron lang kabagalan sa kanyang pagkatuto, no? Merong mga tamad, merong masisipag, may iba-ibang mga negosyo, meron tayong mga kanya-kanyang mga preferences, no? Meron tayong kanya-kanyang mga kakayahan. Merong madaling magalit. Alam natin kung sino yung mga madaling magalit. Merong mga pasensyoso. May mga tamad, merong mga mature na sa pananampalataya, merong mga baby. So may ganyang mga pagkakaiba sa loob ng iglesia. Kahit naman sa loob ng tahanan natin, yung ibang mga anak natin, mayroong mga kanya-kanyang mga ugali, at mayroon din tayong paraan ng deal sa kanila, sa iba't iba nilang mga personalidad. Dito po sa binabasa natin, mayroong mga iba't ibang mga pinanggalingan itong mga itong mga
mananampalataya na mababasa natin dito, no? Pero pagka ang isang tao ay mananampalataya na, meron kasing mga tinatalikuran tayong mga pag-uugali, meron ng mga bawal na. At ang tanong nga halimbawa, pwede ba akong manood ng sine? Ano bang klase ng sine ang pwede kong panoorin? Pwede ba akong dumalo ng concert? Ano bang style ng pananamit ang pwede kong isuot? Pwede ba akong kumain ng mga pinagbabawal, halimbawa, no? O kaya yung mga, halimbawa, pwede ba akong kumain ng dinuguan? Pwede ba akong uminom ng alak? Yan po yung mga kadalasang mga tanong noon ng mga bagong mga Kristiyano, no? At hanggang ngayon, meron pa rin mga nagtatanong ng ganun. Hanggang saan ba pwede kong gawin yung mga bagay na sa tingin ko ay pwede ko namang gawin na malaya akong gawin, no? At pagka ganon ang naging kaisipan ng isang tao, lalo na meron siyang ididil sa kanyang mga kapatid na merong mga bagay na sa tingin niya ay parang pinagbabawal sa kanya, paano niya haharapin yun? Paano niya ipapakita ang kanyang pagiging Kristiyano sa ganun, no? Ang church sa Rome, ito pong sa binabasa natin, ay binubuo ng mga Gentile believers at saka ng mga Hudyo. Alam natin na yung mga Hudyo at mga Gentiles ay noon ay hindi sila pwedeng magsama, no? Ayaw ng mga Hudyo na makisama sa mga Gentiles. Lalo na yung mga bawal kasi sa kanila yun, no? Pero nung sila ay naging mga Kristiyano na, kasi wala nang Hentil, wala nang Griego, wala nang Hudyo, sabi ni Pablo, lahat ay isa na sa ating Panginoon. So itong Hudyo at Romano na magkasama sa isang iglesia, meron silang pagkakaiba ng kultura. Okay? So dito ay merong magkaibang pananaw ang mga Hudyo at mga Romano. At dito nga ay nahaharap si Pablo sa sitwasyong ito na ang dalawang magkaibang kultura o dalawang magkaibang pinagmulan, mga dating mga hindi dating mga Kristiyano na merong mga daladalang mga dating katuruan na ngayon ay naging mga Kristiyano na, pero kahit papano ay dala-dala pa rin nila yung kanilang mga kaugalian na pinagbabawal doon sa kanilang pinagmulang relihiyon. At ito nga ay tumatalakay dito sa mga bagay na pwedeng kainin at tungkol sa mga araw at tungkol doon sa mga araw na dapat na bigyan ng pagpapahalaga, no? Alam natin na yung mga Hudyo ay, kung babasahin natin doon sa Leviticus chapter 11 saka sa chapter 23, meron silang mga katuruan na itinuro ni Moises sa kanila noong nabuo ang bansang Israel, di ba? At nung sila ay ginawa ng isang bansa, ay napakaraming mga tinuro si Moises sa kanila. Alam natin yung moral law, pero ito ay mas nakatutok doon sa tinatawag nating mga ceremonial law. Itong mga Hudyo, ayaw nila yung mga ganitong mga pagkain, pinagbawal sa kanila yung pagkain ng mga walang kaliskis, yung mga hayop na biyak yung kuko, no? Alin ba yung mga pagkain pwede nilang kainin,
At alin ba yung mga bagay na tinuturing nilang marumi? At yun ay tinuturo, dala-dala pa rin ng mga Hudyo nung sila yung mga naging Kristiyano na. At pati yung mga pagpapahalaga, yung mga pagsamba sa mga araw, sa mga buwan, sa mga pista, ay ando doon pa rin sa kanila. Ganon din yung mga yung mga Romano, meron silang mga sets ng mga Diyos-Diyosan at meron din silang mga pista na kanilang sineselebrate. At nung sila yung mga naging Kristiyano na, ay para bang ando doon pa rin sa kanilang pagkatao yung mga bagay na kanilang tinalikuran na. So, halimbawa ito sa mga Hudyo, pinapahalagahan nila yung tinatawag na Passover, halimbawa, o kaya yung Feast of Unleavened Bread, yung Feast of Tabernacles, at kung ano-ano pang mga pista, yung Sabat. Okay? At ito namang mga Romano ay yung kanilang mga paghahandog doon sa mga Diyos-Diyosan na kanila ng tinalikuran. Pero meron pa ring mga nabibili sa pamilihan na mga bagay na ihinandog sa Diyos-Diyosan na nung sila'y maging Kristiyano na, ay para bang natatakot pa rin silang kainin yon, yung mga bagay na yon. So, nasana yung mga yung mga Hudyo at ang mga Romano sa mga bagay na yon, at meron pa rin sa kanila na dala-dala yung mga bagay na yon. Pero alam natin na sila'y pinalaya na ng Panginoon doon sa mga bagay na nakaatang sa kanila. Merong mga Hudyo na naiintindihan yung kaligtasan dito sa Iglesia sa Roma, no? Merong mga Hudyo doon na naiintindihan na yung kanilang kalayaan doon sa mga bagay na yon. Pwede na silang kumain ng mga hayop na ipinagbabawal. Kasi doon sa Acts chapter 10, pinakita ron ng Diyos kay Pedro, di ba? Yung mga hayop na pwede na nilang kainin. At syempre, tumutukoy din yun doon sa mga taong dati nilang hindi tinatanggap. Di ba? Yung mga hintil. Kasi nga, sabi ng Panginoon doon, huwag ituring na marumi yung mga bagay na nilinis na ng Diyos. At marami pa mga katuruan na nagpapakita na sila'y pinalaya na doon sa mga bawal kainin. Yung mga bagay na itinuturing na ceremonially unclean. At ito nga yung mga pagkaing pinagbabawal noon. At sa mga Romano naman, yung mga pagkaing ihinandog sa Diyos-Diyosan. Ngayon, meron pa rin mga Hudyo na hindi naturuan, no? Hindi naturuan yung mga Hudyo tungkol sa kalayaang yon na kanila nang dapat ma-enjoy. Dala-dala pa rin nila sa kanilang sarili yung para bang pag may kumakain na mga kasama nilang mga Hudyong naging Kristiyano na, ay para bang sa tingin nila ay nagkakasala yon. Kasi mga Hapon nga, di ba? Pagka sila ay sa kanila na yung nasanay na sila sa kanilang mga salita, yung salitang L, hindi nila mabigkas yan di ba? Hirap na hirap sila pagka sila ay nagsalita ng ibang mga lingwahe na merong R, na merong L. Ang lagi nilang nababanggit ay R, di ba? Kaya nahihirapan sila mag-adjust. Ganon din yung mga Hudyo at yung mga Romano na mga naging Kristiyano na. So ngayon, dahil nga yung mga Hudyong mahina sa pananampalataya ay pag nakikita niya yung mga Hudyong kumakain ng lahat ng mga pwedeng kainin na,
para bang na-offend sila. At dahil nga sa na-offend sila, hinahatulan nila itong mga Hudyo na kumakain ng lahat ng mga bagay. Yung malaya na, no? Hinahatulan nila. Baka itong mga Hudyo na to, nagkakasala sa Diyos. At sila maparusahan ng Diyos. At ito namang mga Hudyong malaya na, hinahamak itong mga Hudyo na kumakain ng gulay lang, no? At sabi nga ni John MacArthur, yung dahil nga sa takot ng mga Hudyo na kumain ng mga bawal na yung dating ipinagbabawal, puro prutas na lang ang kinakain, saka mga gulay na lang. Yun ang problema kasi pagka yung isang tao ay hindi nag-mature sa katuruan ng banal na kasulatan, no? Yung mga bagay na dapat ma-enjoy ay hindi niya na-enjoy kasi nakukonsensya siya doon sa mga bagay na parang sa tingin niya bawal. At ito namang mga marurunong hinahamak yung mga taong kulang sa kaalaman. At ganito nga yung pangyayari dito sa chapter 14 ng Romans. Ngayon, ang pagkakaiba lang nito sa Galatians, doon sa Galatians ay dito ang pinag-uusapan dito ay hindi kasalanan, no? Ang pinag-uusapan dito yung mga preferences nila. Kung titignan natin mabuti, hindi nagbibigay si Pablo ng hindi niya nire-rebuke o hindi niya pinagagalitan itong mga tao rito, kundi nagbibigay siya ng isang payo doon sa mga bagay na hindi naman talaga kasalanan. Doon sa Galatians, yung mga taong bumabalik uli doon sa mga kautusan na akala nila ay isang paraan pa rin ng kaligtasan at lumalayo sila sa biyaya, yun ang pinagalitan ni Pablo dahil nga lumalayo sila sa biyaya at bumabalik sila sa kautusan na hindi naman makapagliligtas sa kanila. Okay? So, dito ay makikita natin yung tinatawag na strong and weak believers, no? At ang punto nga ng kanilang contention ay yung mga pagkain at yung mga araw ng pangingilin. Yung sabi rito sa verse 1, basahin na lang po natin sa Tagalog, sabi rito, datapot ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. So yung mga tinuturing na mahina sa pananampalataya dito ay yung mga Hudyo na hindi kumakain. Sa tingin niya kasi yung mga pagkain na yon ay pag kinain niya ay magkakasala siya uli sa Diyos. So, hindi pa sila natuturuan masyado tungkol sa kalayaan na ibinigay na sa kanila ng ating Panginoon simula nang ang Panginoon ay dumating at ginampanan na niya lahat yung mga kautusan na yon, yun ay pinawalang bisa na ng Panginoon at pwede na nilang kainin yung mga bagay na ipinagbabawal noon. Kasi nga, tinapos na ng ating Panginoon ng lahat ng seremonya. So, yung mahina sa pananampalataya ay hindi magawa yun. Kasi nga, kulang pa sila sa kaalaman. Maaring hindi sila naturuan ng mga bagay tungkol doon sa dapat na sila yung maging malaya na. So, ang sabi rito, sa verse 3, ang kumakain ay walang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa
kumakain. Yun po yung payo ni Pablo doon sa pagitan ng dalawang mananampalataya na malakas at mahina. Kasi nga humahatol na yung mahina doon sa malakas ang pananampalataya na baka kayo hatulan kayo ng Diyos sa ginagawa nyo dahil nagkakasala kayo. At ito namang mahina ay yung malakas sa pananampalataya, kawawa naman kayo. No? Hindi nyo magawa yung mga dapat nyong gawin. Kasi baka sa takot ninyo, lumayo pa kayo sa Diyos dahil sa ginagawa nyo. Dahil baka akala nyo ay pag nasunod nyo itong mga bagay na ito, ay lalo kayong kalulugdan ng Diyos. Para bang ang tingin ng mga sa kanila ay bumabalik na sila sa pagiging legalistic. Na pag hindi nila nagawa ito, o pagka kumain sila ng bawal ay yung mga pagkaing pinagbabawal, sila'y hatulan uli ng Diyos. Okay? So, yun ang payo ni Pablo sa kanila. Ngayon, ano ba yung mga bagay na kung ikaw yung isang tao na ganun, na merong malakas ang pananampalataya at merong kang kapatid na mahina sa pananampalataya, nakita mo yung mga taong mahina sa pananampalataya at nakita kang gumagawa ng mga bagay na para bang sa kanila ay hindi pwede. Paano mo sila tatratuhin? Paano mo ipapakita ang iyong pagiging Kristiyano? Iyaano mo ba yung iyong kalayaan? Yung tinatawag nating Christian liberty, masyado mo bang ipaiiral? Ano ba yung mga bagay na pwede mong gawin? Ano ba yung mga bagay na pwedeng mailimit mo yung sarili mo na gawin yon? At ang layunin kasi ni Pablo rito ay hindi para i-impose yung paniniwala nung malaya doon sa taong mahina sa pananampalataya, kundi paano sila magkakasama sa isang church na walang magiging sigalot. Kasi pagka patuloy na umiral yung ganitong mga bagay sa loob ng iglesia, ay siyempre magkakagulo sila. Magkakaroon ng samaan ng loob, di ba? Kasi humahatol yung isa humahamak sa kanyang kapatid. At ayaw ni Pablo na mangyari yon. Dahil kung titignan po natin, itong dalawang mananampalataya doon, sincero naman sila sa kanilang desire na sundin ang Panginoon. Ando doon yung talagang gusto nilang masunod yung kalooban ng Diyos sa kanilang ginagawa. At dapat po natin, tandaan po natin na ito'y hindi tumutukoy sa pagkakasala, no? Kundi yung mga bagay na pwedeng gawin nila ng malaya at yung pwede nilang gawing yung pwedeng ilimit nila yung kanilang sarili para gawin yon. Ano ba yung solusyong ibinigay ni Pablo, no? Meron po tayong 3 punto na dapat lang na makita natin, no? Una, dito sa verse 3, sila'y tinanggap ng Diyos. Si Jesus Christ yung host. Ang sabi rito sa verse 3, ang kumakain ay huwag, sa verse 1, datapot ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ng kanyang pag-aalinlangan. Sabi nga ron sa binasa kanina sa Tagalog, doon sa version binasa ni Deacon Anthony, ay hindi upang pagtalunan yung kanilang pag-aalinlangan, no? Tanggapin ninyo sila. Ang sabi ron sa doon sa isang komentaryo na binasa ko, yung salitang tanggapin ay to bid him welcome, to receive him with greatest affection and tenderness. I-welcome nyo sila ng buong puso. Hindi para hamakin sila o maliitin sila sa kanilang pananampalataya.
tatanggapin sila dahil sila ay tinanggap ng Diyos. Sabi rito sa verse 3, ang kumakain ay huwag walang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino ka? Sino ang mananampalataya na alam niyang siya rin ay tinanggap lang ng Diyos, na hindi naman siya karapat-dapat tanggapin ng Diyos? Di ba? Lahat ng mga Kristiyanong nananampalataya sa Diyos, maliit man ang kanyang pananampalataya o malaki man yung kanyang pananampalataya, ang tinitignan pa rin ng Diyos doon yung kanyang pananampalataya. Hindi yung kanyang karunungan, hindi yung yung kakayahan niyang gawin yung mga bagay-bagay na mas maganda kaysa doon sa hindi kayang gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Ang tinitignan ng Diyos yung puso, yung sinseridad na taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya, sabi sa chapter 6 ng John, sa verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At sino yung taong mananampalataya na kung alam niya yung taong nagligtas rin sa kanya, hindi siya itinaboy, ay itataboy niya. Hindi niya tatanggapin yung taong alam niyang pareho niya yung kasalanan at pareho lang silang hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero tinanggap sila ng Diyos. Sa Romans 8 verse 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Kung ang Diyos nga ang kakampi mo, sino pang tao ang pwedeng mag-akusa sa iyo? Sino pa yung taong pwedeng humatol sa iyo? Na alam mo namang lahat ay sa Diyos mananagot, sa Diyos magsusulit. At kung alam mo na ang Diyos na pagsusulitan mo ay siya namang mismong nagpawalang sala sa iyo, sino pa yung pwedeng kumalaban sa iyo? At kung yung kapatid mo na pinatawad ng Diyos, inalis yung kahatulan sa kanya ng Diyos, sino yung tao? Sino kang tao na hahatol din sa kanya? So siya ang tumanggap sa atin, no? So when Jesus welcomes someone in, we must also welcome him. Masarap pumasok sa bahay-sambahan na ang nasa isip natin ay ang bawat isa ay tinanggap ng Diyos. Kung pagmamasdan mo yung kapatid na nasa katabi mo, tinanggap siya ng Diyos. Ano man yung kalagayan niya. Kung siya'y sumasampalataya, welcome na welcome siya ng Diyos. At dapat din natin silang i-welcome. Karapat-dapat lamang na tanggapin natin sila ng buong puso bilang mga kapatid. Pangalawa po, siya yung master. Si Jesus yung kanyang master. Sabi rin sa verse 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Yung taong mahina sa pananampalataya at yung taong malakas sa pananampalataya ay iisa lang yung kanilang master. Ang Panginoon lang, no? Dito'y pinapakita rito na huwag kang masyadong pakialamero sa alila ng iba. Nung mga nakaraang panahon, nakaraang linggo, paliwanag na natin sa bawat isa yung tungkol kay Philemon, no? Di ba? Na si Onesimo na slave ni Philemon ay hindi pwedeng angkinin ni Pablo. Kaya pinabalik niya si Pablo, si Onesimo, para ipagpaalam niya kay Philemon na kung maaari ay sa kanya na, di ba? Maglingkod sa kanya. Kaya lang, dahil nga
alila siya ni Philemon, at sabi ni Pablo, kung ayaw mo, wala akong magagawang anuman, no? Kasi alam ni Pablo na hindi niya pwedeng pakialaman yung slave ng iba. Kaya ang gusto niya ay yung dapat ay sa sariling kalooban gagawin ni Philemon, na si Onesimo ay maglingkod kay Pablo. So hindi dapat pakialaman yung pag-aari ng iba. At hindi dapat hatulan yung taong pinatawad na ng Diyos. Kasi isa lang yung kanilang master. Ang Panginoon lang. Kung ang pinaglilingkuran ng isang pinatawad ng Diyos ay ang Diyos din, at yung isa naman ay Diyos din, bakit kayo kailangan maghatulan sa isa't isa? Iisa lang ang inyong master. At yung isang master na yun, ay yun ang magsusustain sa kanya. Yung Panginoon, kung ang Panginoong Diyos ay yung magsusustain doon sa isang taong mahina sa pananampalataya, yun din yung taong magsusustain doon sa taong malakas ang pananampalataya. Sabi rito sa verse 4, sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya ay maitayo. Doon sa Jude chapter 1 verse 24, ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod. Sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalhatian. May kakayahan ang Diyos na maitayo siya. Kung siya'y hinirang ng Diyos, isusustain siya ng Diyos. Kaya ng Diyos na siya'y manatili. Kaya ng Diyos na pag siya'y bumagsak, patatayuin siya uli ng Diyos. Kaya nga ng Diyos bumuhay ng mga patay. Di ba? At yung pananampalataya niya, yun ang ibinigay ng Diyos sa kanya para siya ay patuloy na makapaglingkod at manatili sa kanyang buhay bilang isang taong mananampalataya. Ang master ng mahihina ay master din ng malakas. So hayaan natin silang ang master yung kanila ang humatol sa bawat isa sa kanila. Sa verse 5, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Yung salitang bawat isa'y magtibay sa kanilang sariling pag-iisip, dito'y pinapakita ni Pablo na kung yan ang paniniwala mo, wag mo akong pakialaman. Kung yan ang paniniwala niya, ay hayaan mo siya sa kanyang sariling paniniwala. Magpakatatag ka na sa iyong sariling paniniwala. Total, hindi naman pinag-uusapan ng kasalanan dyan eh. Di ba? Ikaw ay naglilingkod at nagpapasalamat sa Diyos. Gawin mo yan ng buo mong puso. Kung nagmamahal ka sa isang araw ng higit kaysa iba, yung iba naman hindi nagmamahal sa bawat araw, sa ibang araw, magtibay ka na sa iyong sariling pag-iisip. Kasi sa Old Testament, itong mga Hudyo ay nasa kanila pa rin yung pagpapahalaga sa mga araw, sa mga Sabat, no? Kung titignan natin doon sa Galatians chapter 4 verse 10, ang sabi ni Pablo doon sa mga taga-Galacia, pinapahalagahan ninyo yung mga araw at buwan at taon. Na yan naman ay mga mahihina. Wala namang kwenta na yan eh. Yung mga bagay na yan eh. Hindi na yan magpapaano sa inyo, hindi na yan magdadala sa inyo sa kaligtasan. Pinawalang bisa na yan ng Diyos. Bakit binabalik-balikan nyo pa? Yan ang mga mahihinang aral na yan. So dito, bagamat yung mga Hudyo
ay nagpapahalaga pa rin sa ibang mga araw, ang sabi ni Pablo, kung yan ay pinagpasalamat nung taong nagpapahalaga sa mga araw na yan, at yun namang isa ay pinapahalagahan lang yung isang araw, hayaan nyo na sila. Kung ipinagpasalamat nila yung araw na yan, at ginagawa nila, pinapahalagahan nila yung araw na yan, para ipaglingkod nila sa Diyos, tinatanggap ng Diyos yun. At wag nang hatulan ng taong malakas sa pananampalataya, yung taong mahina. Kung para sa kanya, gusto niya araw-araw sumamba siya. Yan namang isa, gusto niya linggo lang. No? Di, gawin niya ito na may pagpapasalamat. Huwag kayong maghatulan sa isa't isa. Huwag hamakin yung isa. Meron tayong mga araw na dapat na naririto tayo sa bahay sambahan. Pero ang pinaka-importante talaga yung linggo dahil ito yung araw na kung saan pinagsama-sama tayo ng Diyos at sa araw na ito ay makakarinig tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga ni John Mack, hindi pwede yung walang iglesia na wala yung pastor doon. Yung mga taong mahilig lang online, di ba? Hindi mo matatawag na iglesia yung kung ikaw ay nag-iisa lang doon. Hindi pagkakatipon, no? Sabi nga sa Hebrews, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Kasi nga ito'y pinababayaan na ng mga taong dumaranas ng persecution at panghihina ng mga panahon na yon. Pero ito yung bagay na magpapalakas sa itinalaga ng Diyos para magpalakas sa bawat isa sa atin. Kung mabalikan natin sa Old Testament, yung ikapitong araw, doon sa moral law, no? Ito'y nasa gitna ng utos sa Diyos at utos sa tao. At ito yung ginawa itong covenant ng ito yung sign ng covenant ng Diyos. Yung sign ng covenant kay Moises. Dahil sa pamamagitan nito, yung mga tao ay ipinapangilin yung araw ng Sabat. At sa pamamagitan nito ay makikita ng mga tao, ng mga taong nakapaligid sa kanila, na sila nga ay mayroong isang Diyos na sinasamba. At sa araw na ito, na sila ay nagsasama-sama, ay makikita na mayroon silang isang pinaglilingkurang Diyos. Kaya yung araw ng Sabat ay isang sign sa kanila. Ngayon ay hindi na tayo nagse-celebrate ng araw ng Sabat. Pero kung magkakasundo tayo na Sabado yung gawin natin, pwede rin naman. Kasi nagkasundo tayo at mahalaga yung araw na yon, di ba? Kaya lang dahil meron tayong sineselebrate na first day of the week at sinasabi dun sa Revelation na si Juan ay siya ay nasa espiritu nung araw ng Sabat. At ito yung araw na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. At ito'y sineselebrate ng mga apostol noon. Nagsasama-sama sila first day of the week para magputol ng tinapay, di ba? At dito ay nagtitipon sila para sa araw ng pagsamba. Kaya napakahalaga pa rin na ikaw ay dumadalo sa araw ng pagsamba dahil ito yung araw na ipinagkaloob ng Panginoon. Pero kung gusto mo kung marami kang araw na pinapahalagan at pinapasalamat mo sa Diyos, edi salamat sa Diyos, di ba? Hindi ka hinahatulan sa ginagawa mong yan, sabi ni Pablo. Kasi kung yan araw na yan ay ginagawa mo para luwalhatiin ng Diyos, at ganun din yung isang taong ang isang araw lang yung sineselebrate niya at pinagpasalamat niya sa Diyos, dapat niyang wag nang hatulan yung mga taong ganon kasi pinagpasalamat niya sa Diyos. Sabi sa verse 6, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain
sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. So, hindi mahalaga kung ano yung kinakain mo. Hindi mahalaga kung ayaw mong kainin yan. Ang mahalaga, ito'y pinagpasalamat mo sa Panginoon. Ngayon, pag pinag-uusapan natin yung pagkain, may binabanggit doon sa 1 Corinthians chapter 8. Yung tinatawag nating yung mga pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan, di ba? Mayroong mga tao kasi na hanggang ngayon pakiramdam nila na bawal kumain ng mga bagay na ito, no? O halimbawa, sabihin na natin dinuguan. Okay? Ayaw mong kumain kasi sabi ng Old Testament, bawal yung kumain ng dugo, di ba? Pero sinabi naman sa ibang kasulatan, pwede mo nang kainin yan. Lahat ng nabibili mo sa pamilihan, kainin mo. Kasi wala namang pumapasok sa loob na nagpaparumi sa tao. Ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig. Pero dahil nga ikaw ay sa tingin mo bawal yan sa'yo at hindi ka kumain at nagpasalamat ka naman sa Diyos kahit na hindi mo kainin yan, ikaw na kumakain, edi wag mong kainin yon kung alam mo naman na makapagpapatisod sa kapwa mo o sa kapatid mo yung kalayaan mo. At yun naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kagaya rin ng pag-inom ng alak, halimbawa. Kung nagiinuman kayo lang na mga Kristiyano at alam naman ninyo ang inyong kalayaan. Alam ninyo ang inyong limitasyon sa pag-inom. Bakit hindi? Sa Old Testament, kung titignan nyo, yung mga taong yung nagbibigay ng tithes sa Diyos, meron silang inilaan para sa kanilang sarili. Halimbawa, iinom sila ng beer para sa kanilang kasiyahan. Ito yung mga Israelita. Pero dahil nga sa panahon ngayon na hindi mo na kailangan pang ikaw ay malaya na, ganun pa man ang kalayaan mo ay meron pa ring limitasyon. Kung sa tingin mo merong hindi ka magiging magandang patotoo sa iba, ititigilan mo na. Di ba? At kung sa tingin mo meron kang kapatid na ayaw niyang gawin yon, di wag mo na rin gawin. Kasi ang mahalaga, ikaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Mayroong binabanggit si Pablo tungkol sa tinatawag na seared conscience, no? Pagka ang isang tao ay nahirati na sa isang bagay na masama at patuloy niyang ginagawa yon, hindi na siya nakukonsensya ron. Katulad siya ng isang taong yung pinaso mo at nagkaroon na ng peklat. At yung part na yun, na meron ng peklat, ay hindi mo na masyadong maramdaman. Ganon din yung isang taong merong tinatawag na seared conscience. Para bang nagkakalyo na yung puso mo doon sa kasalanan yun. At wala ka nang pakialam doon sa mga taong pwede mong masagasaan dahil sa iniisip mong kalayaang nasa iyo. So hindi ka na kumikilos ayon sa pag-ibig. Nawawala na yung pag-ibig mo sa kapwa mo. At ito nga yung ipinapakita ng ating Panginoon. Sabi rito sa 15 ng Romans chapter 15 verse 1. Sabi ni Pablo, tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina. Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Kasi hindi naman lahat ng nasa loob ng iglesia ay natuto na. Hindi lahat ay ganun ka-mature. Meron ngang sinasabi nating mature, pero pagdating sa kasalanan, minamahal pa rin niya yung kasalanan niya. Dala-dala pa rin niya yung kanyang pride, hindi ba? Na hanggang ngayon, ay patuloy pa rin yung kanilang pagmamahal sa kanilang sarili. Sabi rin sa verse 2 ng chapter 15, bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa kanyang ikatitibay. Kung ang isang taong malaya ay meron na siyang kaalaman, dapat niyang gamitin itong kalayaan niya sa
titibay ng kanyang yung ma-edify niya, madadala niya sa maturity yung kanyang kapatid. At yung pangatlong dahilan kung bakit tayo ay tumanggap sa mga kapatid nating mahihinan, sabi rito, si Jesus yung kanyang owner. Siya ang may-ari sa atin. Sabi sa verse 7, chapter 14, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Kung tayo nabubuhay bilang mananampalataya, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para sa ating kapwa, para sa ating pamilya, para sa ating mga kapatid. At kung namamatay tayo, ay namamatay tayo hindi sa ating sarili. Sabi sa verse 8, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. Kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat, sa verse 9, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay, at gayon din ng mga buhay. Hindi na po tayo yung may-ari sa ating sarili. Tayo ay binili na ng halaga, no? Binili na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At isipin natin yung ating kapwa, dahil yung ating tungkulin sa bilang isang mananampalataya ay para madala yung ating kapatid sa ating Panginoon. Ngayon, ang challenge po rito, yung pong malalakas o yung taong mature na sa pananampalataya, turuan natin yung mga kapatid nating alam nating kulang pa sa kaalaman pagdating sa bagay na ito, para makita naman, ma-enjoy naman nila yung kanilang kalayaan. At yun ang mga hindi pa ganun kataas yung kanilang kaalaman pagdating sa Biblia, wag naman nating hatulan yung ating mga kapatid na head knowledge lang yan. Ganun kasi lagi yung sinasabi nila head knowledge. Kaya tuloy, yung mga taong nakikita nilang ganun, na marunong, ay nawawalan na rin ng gana na magturo pa sa iba. Kasi nga, inaakusan silang ganun Hanggang ano lang yan, hanggang talino lang yan, pero wala naman sa gawa yan. Andun doon na yung paghatol. No? Kaya tayong kung sino man sa atin yung marurunong na, tulungan natin yung ating mga kapatid, kasi yun naman talaga yung ng reform para turuan talaga, matuto talaga lahat yung mga taong hindi pa marurunong para madala sila sa tamang pagtuturo. At yung mga taong kulang pa sa kaalaman, dagdagan naman po natin yung ating sipag sa pag-aaral. Hindi tayo matututo, nakikinig lang tayo. Mag-aral din tayo, magbasa tayo ng mga libro, basahin natin ng Biblia. Para pagdating ng sermon, halimbawa, ng pangangaral tulad nito, naiintindihan natin yung mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan pag tayo lang ngayong nagbabasa. At kung titignan po natin mabuti, sa pamamagitan ng pagkatuto sa banal na kasulatan, doon natin na-enjoy talaga yung kalayaan natin bilang isang mananampalataya. At habang natututo tayo ng mga bagay na malalalim sa Diyos, ay mas lalo nating napupuri ang Diyos, na ganun pala ang Diyos. Napakabuti niya. Walang hanggan yung kanyang kabutihan. At habang natututo tayo, para bang lalo siyang lumalapit sa atin. Hindi na po tayo yung may-ari sa ating sarili. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Siya yung ating master. At siya yung ating host. Siya po yung tumatanggap sa atin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Tunay nga, Diyos, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin.
Sino kami para iyong tanggapin, Panginoon? Kami po ay makasalanan. Lahat po kami ay karapat-dapat lamang na maparusahan, Panginoon, sapagkat lahat kami nagkasala. Ikaw ay sufficient sa iyong sarili, Panginoon. Kahit wala kami, ay sufficient ka sa iyong sarili. Pero salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng privilege na ito na kami makapaglingkod at makasama ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. At kami lubos na nagpapasalamat sa bagay na ito, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mawala ang paghatol sa aming kapwa at ang panghamak, Panginoon, sa aming mga kapatid. Tulungan mo kaming matuto pa ng iyong mga salita. At iyan mo, Diyos, na sa pagkakilala namin sa iyo, Diyos, ay patuloy ka naming mapasalamatan at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.